よいけない子だ。Nalulungkot ako sa mga nangyayari dahil sa totoo lang, nung ginawa ko yung video ni Ma'am Arnie ay talagang naawa ako sa kanya dahil nga isang iyak yung mga time na yon. Alam niya lang matagal na ang katotohanan, pero pinipigyan niya yung sarili niya na makapagsalita against you. Alam mo kung sino ka. At pagkatapos hindi ko muna ipinost kasi ibang video muna ang ginawa ko na ito kay Chakadal. Pero talagang alam, hindi nga siya makatulog sa gabi dahil sa pangyayari na yun. Masakit para sa kanya yun. At nakasakang din ako para sa kanya. Alam mo ba nung gabi na parang bigla siyang nag-message sa akin anong tawag dyan? Basta bigla siyang nag-message sa akin. First time, magmula nung huli-huli tayong nagkasama-sama. Baka akala mo, nag-uusap na kami palagi. At baka akala mo, binigyan ako ng pera kami. Walang ganon. Huwag ka mag-isip ng ganon, kapatid. No money involved. Sa akin, aircon na yan. Nagkasala ka sa sarili mo. Sa anak ko yung aircon na yan. Nilulugan yan sa SM, 6 months. Kaya po ba ng patunay, resibo? Saka hindi ako sanay, kahit bading ako, hindi ako masyadong sanay sa kasinungalingan, hindi ako sinungaling masyado. Ayoko. Na ako sa sarili ko. Ito na ako, lokohin ko pa ba ang sarili ko? So back to the topic na tayo. Nung isang gabi na biglang nag-message, nagulat ako. Tapos nag-voice message ako, nag-voice message na rin siya. At umiiyak siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Nasa ospital. Sabi niya sa akin na ambulance daw siya. Na emergency siya. Sinugod niya sa ospital. Dahil lang doon sa Chakadal. Sa Chakadal mo. Alam niyang ikaw yun. Huwag mo naman akong hila ako. Kasi hindi ko naman na kailangan ipagtagol ang sarili ko dahil alam nila na ikaw talaga yun. Nararamdaman nila. Hindi ko naman pinagpipilitan na ikaw Dahil alam talaga nila na ikaw. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano ang ano mo. Hindi ko lang alam kung tatanggapin mo. Nung gabing iyak si Ma'am Arnie, nakinig ako. Magdamag kami nag-uusap dahil lang doon sa mga comments mo. Yung comments mo sana sa'yo ako ng Beautiful Sunday, ang comments mo, ay nako, nakalimutan na nila kayo. Paano, hindi ko naman alam na ikaw yun Pero nung mabasa niya pala yun, pumasok ka na sa isip niya na ikaw yun. Ako, pumasok na sa isip ko later na. Tapos yung, siya nagsabi sa akin dun sa isang video niya, may nag-comment ng Chakadal na may smiley na nakagano, yung parang aso. At ikaw na sa isip niya. Pero ang nakalagay ay pabuli. Ano ko yun sa TikTok? Paano ako makakapag-comment sa YouTube chat? Ewan ko, hindi maintindihan. Tapos yung pabuli, wala namang picture, saka double eye. Paliwanag nyo talaga, hindi ako yun. Paano ako, Diyos ko po, saka, ba't naman iko-comment si Ma'am ng ganun? Wala akong galit sa kanya. Wala akong galit, wala akong dahilan para okray-okrayin siya o mag-send ng mga Saka yung bashing, yun, isa pa yun. Ganito ha. Anuhin ko muna ulit si Ma'am Arnie, balikan ko muna. Yung ganito, anong gabi, sabi niya, ganun, ginawa mo, ganun. Hindi nakikinig ako. So, kahit na alam ko naman sa mga loob din sa'yo, nagagalit sa'yo. Ako naman, parang tampo din nung malaman ko na ako ang inaano mo din. Pinoward niya sa akin yung mga messages na totoo yung sinasabi mo, na sabi, aircon, ganun. Pero mas nasaktan siya. So, sa akin, parang kaya kong baliwalain Pero yung kay Ma'am Arnie, hindi niya kaya talaga. Ano yung ginawa mo? So, yun na nga, ako na kasi parang gusto niyang yung malaman mo din, yung mailabas niya ang sama ng loob niya, gusto niya mailabas ang sama ng loob niya. So sabi ko na kayo pwede kong gawin. So sabi ko, gusto mo ba akong gawa tayo ng video? Ayan pa talaga din ang gusto niya na sa pamagitan ng video, maramdaman mo na alam na niya, nung kapahiwati siya na alam niya na, tinaantay niya lang, mag-sorry ka, nung una pa, na hindi mo naman ginagawa. So, hanggang ito na, nakailang video na, mansid ka pa rin, hindi mo alam na ikaw ang pinapatungkulan? Talaga lang ha? Hindi mo alam na ikaw? O kunwari hindi mo lang alam? Ikaw yon talagang pinapatungkulan. Tapos ganito, hindi na, ganito, hindi siya alam kung hindi siya nasisiyahan sa mga video yung ginagawa ko. Kasi gusto niyang, sa kwentuhan namin, na-analyze ko yung mga salita ni Ma'am. Gusto niyang malaman mo na nagtatampo siya, nagagalit siya, gano'n. So sabi niya, gawa ka ng video kuya na gano'n. Hindi naman sinabi na direct na ukrayin kita o sabihin mo gano'n yung message niya sa iyo, gano'n yung Chakadal, yung gano'n yung sa iniwanan na kayo, yung mga gano'n, sa yung bashing, sabi niya. So sabi ko, gawa na ako ng video na talagang ko na siya, prangkahin ko, gusto mo, sabi ko, biniro ko. Medyo wala siyang reaksyon, pero sa akin pakiramdam ay gusto niya, para malaman mo lang yung naramdaman niya o at yung gusto niyang mangyari na
Yun na nga, yung basta nasaktan siya sa nangyari. So ako naman, dahil walang bayad to, hindi ako binayaran. Binayaran ako. O, walang bayad to, mamatay mo na ako ngayon. O, hindi, walang naman involved, yung sabi ko sa iyo. Ano na yung video na lang gusto niyang gawin ko. O, kaya, gumawa na ako. So, talagang pinarangkan na kita. Pero hindi ako bumangit ng pangalan, syempre, alam mo naman. O, ayoko nung, mapahiya ka rin, o ano. Pero totoo lang, nung mapanood mo na, ganito ha, sa video na yon, gusto ko pa rin mas-save ang samahan nyo sana. Ang sabi ko sa iyo, basta ganito ha, sorry kung nasaktan ka sa mga salita. Pero yon ay talagang yun talaga ang kailangan mong marinig. Kasi yun ang mga sinasabi sa akin ng Arnie, ng paulit-ulit, na gusto niyang malaman mo na ganun-ganon, tinulungan ka, tapos ganyan. So ito na nga, ginawa ko sa ngalan ng Ma'am Arnie dahil talagang kailangang bigyan ng katarungan naman. Ano ka ba yung nangyari sa kanya, no? Yung biro, yung sakit ng puso, ng dibdib, stress, na-depress siya na nangyari. Kala mo, madali yun. Tapos ito lang nga, nung ginawa ko yung video na yun, sabi ko, talagang inakulay kita. Tapos, sinabi ko doon na may pag-asa pa na magkaayos kayo kung hingi ka ng tawad at aamin ka. Ito lang ang nangyari. Ilang tinaramdam ko sa'yo doon na gusto kong magkaayos kayo gusto ko lang magkaayos kayo, pero sana lang naging sincere ka. Saka ito na nga, i-shortcut ko na kanina nagkausap pala kayo, nag-ano ka agad yung sa video ko, nag-ano ka agad nung napanood mo, gumawa kang paraan na makontak mo siya at magkausap kayo. Tapos umiyak siya sa akin kanina, pang galit talaga siya na tinawagan mo siya. Yun na nga, natuwa siya at natuwa rin ako nung umamin ka tungkol doon sa comment mo doon sa Beautiful Sunday. Pero yung tsakadal, saka yung bashing hindi mo inamin. Kaya imbis na siguro makapatawad ka na, walang nangyari kasi nagsisinungaling ka pa rin, hindi ka pa rin nagtotoo sa sarili mo. Pero sana hindi mo na rin agad siya tinawagan. Sana nag-message ka na muna at unti-unti mong ina sa sarili mo kung kailan mo aaminin ang totoo. Masakit mahirap din talagang umamin sa pero sa katagalan, magagawa mo rin. Kung gusto mong isip ang relationship niyong dalawa, o bilang kaibigan, o bilang niya nga, may katungkulan ka sa kanya Pero kanina nagsinungaling ka daw, hindi ka umamin. Tapos ang sabi ko daw, hindi kita sa FB. Ay naku po, wala akong comment na masama laban sa'yo. At hindi ako gumagamit ng mga fake account para mag-comment. Ako lang talaga yun. Diyos ko po, sana naman magbago ka na, huwag kang ganyan. Hindi mo madaling bilugin ang utak ng iba. Kahit bading ako, alam ko kung niloloko mo ako o hindi. Alam ko hindi mo ako gusto. Walang pakialam. Hindi importante yun. Basta importante maayos mo yung problema mo kay Ma'am Arnie. Kung talagang si Ma'am Arnie ilang araw sa ospital. Ano naman yata siya ngayon talagang nanginginig yung katawan niya. Ganun siya pag iyak siya ng iyak talaga. Kaya umamin ka na, kung pwede lang umamin ka na. Kahit na kayong dalawa lang magkakaalaman. Kung talagang mabuti kang tao, aminin mo yung kasalanan. Sige, sabi ko sa'yo, sino ba ang magbabash sa akin na doon sa channel ng Ma'am Arnie nag-comment? Tapos sabi niya na, yan ba ang nyo? Ikaw pa man din ang buang puno, ganun. Sa dating ng salita, madaling malaman. Kahit na pulis, kahit na investigador, alam ko na ikaw. At ikaw pa mismo, ang nagsabi sa akin may basher ako. Nag-message ka sa akin sa FB Messenger, may basher ka, sabi mo, sino? At nung mabasa ko, alam ko na ikaw na. Pero hindi kita sinabihan na kahit alam ko na ikaw yun. Ako naman, bakit ganyan ka? Ayaw mo sa akin. Gusto mo akong mawala sa Arnie Kimura? Bakit wala akong ginagawang masama? Hindi naman kita inagawa ng posisyon. Bakit kumukulo ang dugo mo sa akin? Ang problema mo sa akin? Kung iniisip mo na yun ako kasi Ma'am Arnie, mali iniisip mo. Dahil yung iniisip mo na yun, siguro, ikaw ang gumagawa ng panluloko, hindi ako. Diyos ko po naman, huwag kang ganun. Ako naman, nagsasalita lang sa'yo ng prangkahan. Hindi ako plastic kasi kaya pasensya ka na kung prangka kong salita, kung sasaktan ka. Sabihin mo na lang sa akin ang gusto mo rin sabihin. Kaya ako sabihin ko talaga sa'yo na wala kang utang na loob. Na ikaw ay makasarili. Hindi mo naisip yung mga ginawa sa'yo. Binigyan kayo ng bahay, mga gamit ng bahay, malaking TV, may laptop pa, may motor ka pa, may pera ka pa, buwan-buwan. Ano pa? Ano pa ang gusto mo? Yung buwan-buwan na hindi ba pwedeng pumalilya man lang? Minsan nawawalan din ng pera ang tao. Akala po ba lagi na lang puno ang balon? Kaya tuwing mag-uusap kayo, puro pera. Diyos ko po, hindi. Yun ba ang concern mo lang? Ako ang hinahanap ko, sabihin ko sa iyo
tunay na kaibigan. Dahil ako matanda na, gusto ko ng mga kaibigan, na pwede kong dalawin, puntahan pagdating ng panahon. Kayo, natuwa ko sa inyo, pero hindi niyo pa ako gusto. Okay lang nubalak buhay niyo. Wala akong ginagawa masama sa inyo. Oh. Tapos, pag huling salita ha, ayusin mo. Ang aga mo kasing tumawag eh. Ang aga mo agad nag-sorry-sorry eh. Hindi ka pa sincere. Hindi pa sincere yung pagsasorry mo. Mag-isip ka ng tama. Dahil si ma'am, alam niya na talaga. Alam niya sa puso niya. Walang iba. Kumpirmado. Kasi wag ba kung ano yung dahil ako eh. Ganito lang ako eh. Umiiwas ako sa mga gulo, sa mga sakit ng ulo. Tahimik ang buhay ko. Pati nga mo dito, nag-aantay ako ng customer, linggo-linggo, wala pa akong gupit. Pero kahit maganon pa man, mag-aantay pa rin ako, tiyataga ako. Tapos marami akong customer, ito sabihin ko marami akong customer na matatanda, yung mga senior citizen na ano. Nakadaling nakuhin mo, kung gusto ko lang isa mo magkapera, sabi ko sa'yo. O yung, yung bonbon kakapera ko, kayang-kaya kong gawin. Pero hindi ko ginagawa. Takot ako sa karma. Lumalaban ako ng patas, baka gupit ako ng 2, 3, 4, 5. Okay na. May tabi ko rin pang-upa, pambayad ng kuryente, tubig, wifi, pangkain namin. Kahit bagoong anong ulam, okay na. Huwag na akong matulog ng may nasaktan o may nilokong tao. Sa totoo lang. Makinig ka sa akin. Ako ang iyong konsensya. Kaya, hindi pa man ngayon o bukas o sa isang araw na aamin ka, pero umamin ka pa rin ha. May dalawa pa akong video na karugtong noon, part 1 pa lang yun eh. Hanggang part 3 yun. So kung hindi talaga ikaw yun, hindi mo ka masaktan. Pero kung ikaw yun, siguro masasaktan ka rin, pero mas masakit talaga yung wala kang ginagawa. Tapos napagbintangan ka o ano. Ako nga, inaano mo, pero okay lang sa akin yun. Sanay na ako yung mga tao talagang ganon. At ako rin naman, nalalaman ng tao kung ano ang totoo. Mabait si Lord. Pinapakita yun sa tao kung ano ang totoo. Kaya, good luck lang sa atin. Gusto ko maayos mo yung problema mo kay ma'am. Please lang, maawa ka sa kanya. Talagang pag nagsasalita siya, yung parang andun ang galit, sama ng loob. Sabi niya, ilang taon, silang tinulungan, ganun. Binadala ko sa kanya ng pagmamahal, buwan-buwan, hindi na ako isang beses magpadala sa kanila. Lahat naman ng binigay niya, yung mga laptop, mahal-mahal. Siyempre kailangan banggitin, kasi nakakalimutan mo na, nasa kanya galing lahat ng mga yun. Kung sabihin pinaghirapan mo yung mga yun, pati yung mga sweldo yung buwan-buwan. Sabi nga naman Arnie, anong hirap ba? Nag-post naman kayo, hindi mo kayo nakipag-engage nga. Doon ka mahirapan sa pag-engage dapat. Para magkaroon ng tunay na views, hindi lang boosting yung isang video. Hindi naman nalagaan ng gawin yung channel eh. Tapos umaasa kayo ng sakad buwan-buwan. Hindi pa panloloko yun, o panlalamang. Murahin mo ko, suntukin mo ko. Aray! Mabalak ka. Pero dapat mo malaman na masama ang ginagawa mo. Tama na. Maawa ka dun sa tao. Saka nasanay kang umasa na lang. Dapat meron kayong business o trabaho na huwag naman lagi na lang aasa dun sa taong mabait. Hindi sa pang-aano talaga ha. Gusto niyo ba forever kayong sustentuhan? Sino ba kayo? Kaano-ano ba kayo? Tayo, kaano-ano ba? Alam mo ba, nung huling nagkasama tayo sa Dumaguete, yun yung huli kong nakausap si ma'am. Ngayon lang ulit, nung isang gabi. Di ba nawala nga siya ng matagal? Sabi ko, ano ba yan? Nawala na yata si ma'am. Tapos nagdududa ka na pala nung makita mo pa rin Eric kung nagdududa ka? Nagkaling kay Ma'am na Arnie yun. Hello! Sorry ka. Nagkakasala ka sa sarili mo. Pag mula nang binigyan mo ako ng 1,000 pesos na pamasahe, nakulang talaga. Wala na akong naging pera na nanggaling kay Ma'am na Arnie. Yun lang yun yung sa dun sa charity na ginawa ko na ayaw mo. Di ba ayaw mo yun, charity ako, yung sa kinder, tapos yung mga notebook ng mga bata, Jollibee pa. Konting pera lang yun. Alam mo, hindi ko lang nakawin yun. Kasi paano naman nakakapera ako, may trabaho ako di pa, kasi paano. Hindi ako maasa lang. Bantay na bantay mo ako noon nung nagbablog ako ngayon. Ikaw ang pumipili ng ng gamit na dahil kinikwenta mo kung magkano na yung nagagastos siguro. Kung tutusin mo, wala kang pakialam doon eh. Kasi dapat nagtitiwala ka, pero hindi ka nagtitiwala dahil wala ka rin tiwala sa sarili mo. Titiwala ka sa sarili mo. O dahil gawain mo yung ganon. Ako po, sorry ha. Sorry kung nakasaktan kita, pero kung makitulad sa'yo. Tingnan mo ha, 54 na ako.
O wala pa rin akong sariling, sabi natin na mahirap pa rin ako, wala akong sariling bahay, wala akong mga gamit na maganda sa bahay, wala akong motor, yung mga laptop ko nasira na, binili ko pa yung galing Saudi, o yun nga pala, nung yung nagpa-passport ako, sabi mo, ba't nagpa-passport ka agad? Yan. Just ko, renewal po yun. Renewal, lagi ako nagpaparenew ng passport kasi ginagawa ko rin ID yun. Tapos sabi mo, nakapag-abroad ka na ba? Oo po, nakailang-abroad na ako. Nagpunta ako ng Qatar, Saudi, nagpunta rin ako ng London, 2 weeks lang kasi nagkaroon trabaho doon, tourist. Pero wala, umuwi lang din ako. Punta rin ako ng Macau, 2 weeks din ulit. Pag-aksay ako ng pera, di ba? Abroad na ako. Ilang taon din ako sa Marriott Hotel ako nagugupit noon sa Qatar. Malaki din sahod ko doon. 60,000 sa pera natin. Kaya paano, di ba? Kaya huwag mo akong inaano-ano na ganun-ganun. Kahit paano nakahawak na ako ng malaking pera na pinaghirapan ko. Nakahawak na ako ng milyon. Nakaipon din ako ng milyon noon. Sa loob ng 4 years lang sa Qatar. Kasi ang gupit doon ay 60 pesos. Tapos ang titip sa akin yung mga foreigner, American, mga British, mga Australiano, minsan $100, $50. Mayayaman ka mo sila. Tapos may mga Arabo naman na tawag dyan, mga malalanding Arabo, nilalandi ako at gusto sumama sa kanila. Di sabi ko, ay ako hindi ako be okay, sabi ko sa kanila. Pero yung ending, ganun pa rin na kailangan sabi ko pera, di ba akong pera? Ayun, ayun ako mga alahas, sa mga Pero hindi ko ginawa yun, yung mga naisip ko na nakipag-anak sa mga Saudi, sa mga Arabo, kasi hahatawin ka sa likod ng latigo pag nahuli ka. Wala akong marka sa likod ng latigo. So sana pag-isipan mo mabuti ang susunod na hakbang na gagawin mo. Huwag ka na munang tumawag, huwag ka na munang mag-message dahil galit na galit pa si ma'am sa'yo. Hayaan mo lang si Risa ang makipag-negotiate kay ma'am, makipag-usap para hindi kumulo ang dugo ni ma'am. Kasi ikaw talaga galit na galit ka sa'yo. Kaya pakiusap ko sa'yo, kung may gusto kang iparating, si Risa na lang muna ang makipag-usap kay ma'am na huwag mong sabihin na pinasabi mo gano'n. So kapag ito lang Risa silang magsabi, diba? Ayusin mo yan. Kasi ginulong ang natin ang team natin. Kung iniisip mo na dapat, yung bakla ako. Ako dapat ang gugulo, diba? Kasi bakla ako, malandi ako. Magulo ang buhay ko, titignan ng iba. Hindi magulo ang buhay ko. May masayang pamilya ako, no? Sasabi mo ng mga adik ako, sorry, hindi ako adik. Sino mga naganda ko, Diba adik? Ano ka ba? Ganda-ganda ko kaya, di ba? Yan sinasabi ko sa'yo, ha? Kahit anong mangyari naman, may pinagsanaan tayo. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Aminin mo ang nagawa mong mali. Mahirap man sa'yo, masakit man sa'yo. Para lang, kay Ma'am Arnie, umamin ka na. Huwag mo na akong idamay dahil hindi sila maniniwala sa'yo. At hindi ko na kailangan magpaliwanag sa kanila. Dahil alam nila na ikaw yun. Dahil nung una pa man, ipagdududa si Ma'am Arnie para sa'yo. Kasi sisiraan mo si yung pamangkin ma'am. Si lahat, sisiraan mo, si brother, sisiraan mo. Si Sir Enyas, nag-ano pa ng, nakakanta sa sinabi mo ng sugar mommy. Grabe ka naman, parang bakla magsalita. Dahil mo pa ako. So magbago ka na, ha? Magbago ka na. 2026 na. Hindi sa swerting ka, bagong taon ano pinagkagagawa mo? Nako. Sayang mo lang ang pagkakaibigan na matagal na sana, may pundasyon na. So ako, sabi ko sa yung totoo, nung una nag-vlog ako, hindi naman ako nagagalit sa iyo, tatampo lang. Pero nung hindi ka umamin at sinasabi pa ni ma'am na tinitira kita sa Facebook, parang namuha ang galit ko sa iyo. Kasi parang baliwala yung pakiusap ko sa iyo na mag-sorry ka na kay ma'am, umamin ka na. Binaliktad mo pa ako pang tinitira mo ngayon. Bahala ka na nga. Bahala ka na. Ayoko na. Please lang, huwag ka munang tatawag. Huwag mo ipaparinig ang boses mo dahil hindi naman nararamdaman ng Arnie yung sinseridad ng mga tinasabi mo. Stop calling. Stop messaging. Paggawa mo lang muna kay Risa yung mga yung mga pagdadrama mo na kunwari sincere ka pero hindi naman pala. Ano ka ba? Naintindihan kita, siguro ginagawa mo lang yung alam mo namang mali para lang maano mo yung masig mo yung sarili mo pero hindi mo alam na nakakasakit ka na. So stop na this. 2026 na, bagong buhay na tayo. Hello Sir Enyas, I want to say thank you for I'm not the backbiter, Sir Enyas, you know that I am not the backbiter, and thank you to you proved to Ma'am Arnie that I am not the backbiter, okay? Thank you so much, Sir Enyas. I hope to see you soon in Indonesia. Yeah, I want to hug you. I want to hug you tight.
embrace you. I hope Ma'am Laani will not chat us.